Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong i-review ang Hehe token. Kaya yan, isa po itong requested na review para kay ka-crypto rito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, kung i-check po natin dito kay CoinMarketCap si Hehe token ay mukhang under review pa siya. Kaya wala pa tayong gaanong datos sa kanya rito. Ayan, ang kanyang contract ay gumagamit po siya ng Ethereum. Ayan, Ethereum contract. Ayan, meron po silang X account dito. Ayan, enjoy your life with Hehe. Ayan, Hehe token. Meron pa lamang silang 1,406 na followers, mga followers. Yan, yung kanilang June 4 pa yung kanilang nakapin dito. Ito po ay tungkol sa kanilang airdrop announcement. Yan, Pepe holders can claim Hehe. Ayan, kung holders po kayo ng Pepe ay pwede raw po kayong mag-claim ng Hehe airdrop dito. Kaya ayan, 1% of Hehe total supply can be claimed. Only wallets that do not contain Hehe can claim. Kaya ayan, yung mga lahat daw po ng mga holder ng Pepe na wala pang Hehe token ay pwede pong mag-claim ng airdrop sa kanila. Pero noong June 4 pa ito. Kaya ayan, ito naman po yung kanilang latest post noong June 28 pa ito. A special offer, $500 off. Ayan, June 28. Ayan, wala po silang bagong tweet. Ayan, noong June pa yung last. At ito po yung kanilang website. Ayan, Hehe. Parang yan, halos parang may pagkakapareho nga sila sa kay Pepe token. Yun nga lang at ito ay yan yung tao na yan. Yan, ito po yung sikat na meme, yung mukha na ito. Ayan. Ito po yata yung mukha ng isang sikat na Chinese na basketball player, si Yao Ming po yata ito. Yan, natatandaan ko si Yao Ming ito. Yan, galing po yan dito. Galing po sa mukha ni Yao Ming yung ginagamit nila rito na ayan. Kaya ayan, nandito naman po lahat sa kanilang website. Kaya may nandito yung tokenomics nila. Ayan, ito po yung contract nila. Ayan, siguruhin po natin na dito po natin kukunin yung contract natin kung may balak po tayong mag-hold ng Hehe token. Ayan, mapupunta po sa liquidity pool yung 93.1%. Ayan, centralized listing ay 6.9%. Ayan, you can claim here now. Ayan, airdrop, claim airdrop. Ayan, holding 90 million Pepe, claim here now. Ayan, mukhang pwede pa tayong mag-claim dito. Ayan, roadmap. Ayan, meron po yung kanilang roadmap. Phase 1, nandito pa lamang po sila sa phase 1. Launching, tapos CoinGecko at saka CoinMarketCap listings. Ayan, ngayon ay under review po sila ngayon. Ayan, pero ayan, nandito po sila sa number 2. Phase 1 pa lamang sila. Talagang nag-uumpisa pa lamang po talaga. Ayan, phase 2 ay ayan, magkakaroon na po sila ng listing sa mga centralized exchanges. Phase 3 ay meme takeover. Ayan, enjoy life. Ayan. Kaya ayan po yung kanilang roadmap. Pero mas maganda po kung basahin na lamang po natin yung kanilang white paper dito. At ayan, para po sa aking review. Ayan. Ang aking review ay syempre may positive side at saka may negative side. At yan, yung unahin po natin sa positive side. Ang masasabi ko po ay meron naman po siyang potential. Lahat po ng mga meme coins or meme tokens ay meron po silang potential. Ayan. At kung pag talagang sisikat po talaga itong si Hehe, ayan, Hehe, ayan, meme token at magugustuhan ng maraming tao, ay talagang sasabog din po ito katulad ng ibang mga meme coins.
Kaya yan po, may potential po siya. Basta magugustuhan ito or magkakaroon ito ng kung makaka-attract ito ng malakas na community. Yan, katulad po ng ibang mga meme coins diyan na yan na lumago, ay yan po ang kanyang kaya nasabi ko na mayroon po itong potential at magdudulot po ito ng pagsabog sa kanyang presyo. Kaya yan, sa madaling salita ay parang hype na rin po ito. Ayan, kung ito ay nagkaroon ng hype at nagustuhan ng maraming tao, ay sasabog po talaga ang kanyang market price or presyo. At ayan, yung isa pang nagustuhan ko rito ay meron po siyang napaka-unique na feature. Ayan, wala po siyang pre-sale, hindi po sila dumaan sa mga pre-sale na kagaya ng ginagawa ng karamihan na mga tokens. Nagkakaroon sila ng pre-sales. At maliban po rito ay zero tax po sila. Kaya yan po yung maganda rito, zero tax, walang tax. At ayan, meron po silang burn liquidity pool. At ang pinakamaganda po rito ay na-renounce na po nila yung contract ng Hehe token na ito. Ibig sabihin ay talagang decentralized na po talaga ito. Kasi marami pong mga investors na hanggat sa maaga, ayan, na mas maganda na ma-renounce na kaagad yung contract ng isang token. Yan. Kasi kapag hindi pa nare-renounce yung contract ng isang token at hawak pa ng mga team developers yan, ay pwede po nilang kontrolin. Yan, may control. Hindi po yan isang decentralized. Ito yan po ay centralized. Ang nakakatakot diyan ay pwede po silang mag-mint. Yan, ibig sabihin pwede po nilang dagdagan yung circulating supply ng isang token. Kaya yan. Pero pagdating po ko dito kay Hehe token ay formally na-renounce na po nila yung kanilang contract. Kaya talagang decentralized na po siya. Hindi na po pwedeng malagdagan yung kanyang token or mabawasan or kasi wala nang kumokontrol nito. Kaya ayan, yung isa pang maganda rito ay meron po siyang multi-chain feature na capability. Ibig pong sabihin, kung pag multi-chain ay meron po siyang kakayahan na gumamit ng iba't ibang mga blockchains. Meron po siyang pwede po siyang supported po ang Ethereum at saka Solana. Kaya ayan, dahil sa kanyang pagiging blockchains, multiple blockchains, ay nagkakaroon po tayo ng mas accessible po siya at mas liquid kasi pwede po nating gamitin ang iba't ibang mga blockchains. At panghuli na nagustuhan ko rito kay Pepe ay Hehe, Hehe token po pala, ay meron po siyang staking rewards. Yan, yung passive income po ito. Yung ilalagay lamang po natin yung ating Hehe token sa kanilang staking pool. At wala na tayong ibang gawin kundi ang maghintay na lamang na matanggap yung ating mga rewards. Kaya maganda po ito para mag long term holdings. Kaya yung hindi ko naman po nagustuhan dito. Yan, yung kanyang negative side ay high risk po siya. Yan, at dapat alam naman po natin siguro yan. Pagdating sa mga bagong mga meme coins ay prone po ito sa mga pump and dump schemes. Yan, pwede po siyang mag-pump and dump. Kaya talagang ito po yung talagang nakakatakot. Dapat asahan po natin na pwede na rin pong mangyari ito kay Hehe token. Kaya ayan, yung golden rule po natin na do not invest what you cannot afford to lose. Yan po ang masasabi ko dyan dito sa kanyang high risk na factor dito na aking binanggit. Kaya maliban po dyan ay meron po siyang limited utility. Yan, kasi bagong-bago pa lamang siya. Kaya wala pa siyang gaanong mga use cases, wala pa siyang gaanong mga development. Ayan, nakita nga natin dito sa kanilang roadmap ay nandito pa lamang po sila sa listing. Yan, CoinGecko listing at saka CoinMarketCap listing. Kaya wala pang gaanong mga developments. Kaya limitado yung kanilang mga utilities. At ayan, napaka-exaggerated po yung kanilang promotions. Yan na rin po yung isang nakikita ko rito na parang negative sign po. Ayan, yung kanilang pag-promote ay napakatindi po.
Ayon po sa kanila ay si Hehe ang sunod raw na Dogecoin, or siya raw ang susunod na meme king. Kaya yan ang titindi po. Kaya mukhang parang ito ang nagdudulot ng pagkabahala na para magkaroon tayo ng unrealistic expectations at posibleng magkaroon ng potential na manipulation dito. Kaya yan, parang over-exaggerated po kasi yung kanilang promotion dito. Parang hindi ka panipaniwala. At ayan, syempre, yung panghuli na parang negative side na nakita ko rito ay yan nga. Bata pa talaga siya, or talagang nag-uumpisa pa lamang. Bagong labas po lamang po siya noong August 2023. Kaya yan, wala pa siyang napapatunayan na track record. Yan, wala pa siyang mga achievements, mga milestones na maipapakita sa lahat, or yan nga, para bilang patunay na talagang meron talaga siyang ibubuga. Kaya yan, wala pa siyang proven track record. Kaya mahirap pong sabihin. Yan, dahil sa wala talaga tayong nakikita na ayan, parang magiging basihan sa kanilang kakayahan, ay nagiging mahirap po talaga na i-assess ang kanilang magiging future sustainability, or yung kanilang magiging kakayahan sa hinaharap. Yan po yung aking review lamang dito kay Hehe Token. Ayan. Ang pinaka-advice ko po sa lahat dito ay kasi may high risk po siya at may potential po talaga siyang magkaroon ng pump, or pwedeng mauwi sa pump and dump scheme po ito. Kaya ang masasabi ko lamang po dito para sa lahat na nagkaka-interest dito kay Hehe ay invest what you can afford to lose. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.